Hello po mga kabukid. Ito nga po pala ang inyong Filipino farm girl. Ako po ay galing pa sa simbahan ngayon pero dumiretso po kami dito sa farm. Nandito po ngayon ako sa entrance ng farm. Tara po samahan niyo po akong maglakad mga kabukid. Ito nga po pala yung aking unang vlog mga kabukid. Ah, Gusto ko pong ikwento sa inyo kung bakit agriculture, kung bakit mahilig po ako sa farming. Ito nga po pala yung unang farm na pinagtrabahuhan ko, mga kabukid. Sige po, alam niyo po ba mga kabukid na noong bata po ako, elementary pa ako, meron din po kaming bukid, meron din po kaming palayan doon sa Pampanga. Kaya lang na nanakaw po yung aming bukid. Nawala din po yung aming bukid. Alam niyo po ba na doon po ako natutong magtanim, mangisda, manghuli ng palaka, lahat po ng exotic food. Yun po, lahat po ng mga damong bukid, kinakain ko halos. Salt love, lahat ng exotic. Kasi kasama ko po nun yung nanay ko na nagbubukid. Yung tatay ko po kasi magsasaka, nagtatanim po ng palay. Ngayon mga kabukid, kaya ako po nahiligan yung farming. Siguro nasa puso ko po yung farming. Ngayon po, bata pa po ako, gusto ko na talaga yan eh. Basta related sa nature. Makakita pa lang ako ng mga ibon, masaya na ako. Mga halaman, masaya na ako. Kaya, napagdesisyonan ko pong kumuha ng agriculture. Ngayon po, gumraduate po ako ng 2016 sa Pampanga State Agricultural University. At eto nga po, wala po akong alam sa natural farming kung tutuusin kasi hindi ko po natutuhan yun sa school. Meron po akong alam na basic terms pero hindi ko alam yung mga practices, mga inputs. So, dito po sa aking unang naging trabaho, ito po nakita namin natural farm dito sa Bamban. Dito ko po natutuhan lahat ng farming, mga paano gumawa ng mga organic inputs, mga kabukid. At 3 years na po ako dito. Umalis lang po ako nung ngayong year na to, ng March. So, 3 years po ako. So, lahat po kabisado ko na yung pagpa-farming, lahat po ng tamang pag-aalaga ng mga hayop. Kaya po ngayon, nagagamit ko po ito sa farm consultants. Ngayon po, nagko-consulta po ako ng farm. May kasama po ako. Itunuturo ko naman po yung aking nalaman. So, yun nga po mga kabukid, bakit po ko nakwento? Unang-una, yung layunin ko po ay para po ma-encourage po yung mga kabataan. Katulad po yung kabataan, mas bata pa po sa akin na mag-farming. Hindi lang po basta mag-farming, so natural farming. Dito po muna tayo sa silong. So, yun nga po kasi maraming mga kabataan ngayon ayaw magbigat sa araw, ayaw magtanim kasi marumi daw sa kamay. So, gusto ko pong ipakita sa kanila na hindi po maruming trabaho yung pagpa-farm. Hindi po, yung ating mga farmers ay hindi po madungis, marumi, punit-punit, katulad po nung nababasa natin sa libro ngayon. Alam niyo po na yung farming, kung ako nga po pagkagutom, ina-high blood ako eh. Paano pa kung hindi ka makakapag-aral, kung gutom ka, paano ka makakapag-aral, di ba? Ganun ka-importante yung sa agriculture, yung ating mga magsasaka. Kaya sana, wag po nilang binabaliwala yung ating mga farmers. Kasi po ngayon, nakikita ko, ngayon po may libro na nga, dungis-dungis daw ng mga farmers. Paano po nila inaano yun kaya nga po nagiging ganyan yung ating farmers dahil ganyan yung turing sa kanila ng lipunan. So sana po tanggalin po natin yung ating pag-iisip ng ganun sa ating mga farmers. Para po yung mga kabataan, maengganyo po natin na mag-farming. Tulad ko po, hindi po ako nagpapa-apekto sa mga ganyan kasi nakikita kong kahalagaan ng pagpa-farm na 3 beses sa isang araw kumakain tayo, kailangan natin ng mga farmers. So, hindi natin ma-achieve yung ibang bagay kung wala yung mga farmers kasi gutom tayo, wala tayong damit, wala tayong pagkain. So, yun po. At
Ano pa? Yung layunin ko po ay so yun nga po, yung dalawang layunin ko para sa mga kabataan, para matanggal sa isip ng mga tao yung mga farmers ay mga baliwala sa lipunan, mga mahihirap, hindi po ganoon. Katulad po sa ibang bansa, sila po yung mayayaman. Dito lang po sa ating bansa yung mahihirap yung mga farmers. Yun po kasi yung tinuturo sa mga kabataan ngayon, kaya parang yun po yung nagre-register sa kanila. So gusto ko pong mahikayat ang lahat ng mag-natural farming. Higit sa lahat, gagamit ka ng pataba na hindi nakakapag-cause ng toxic, hindi nakakalaunan pag gumamit ka, mamamatay yung lupa. Yung gagamit ka ng natural, lahat, walang mamamatay ng mga beneficial insects, mga harmful insects na mahalaga yun sa ating kalikasan. Tapos, nakikita nyo naman po yung ating mother nature ngayon na yung weather, iba-iba na, iba-iba na dahil nga sa mga chemical na mga ginagamit natin. Eh kung magna-natural tayo, parang bumabalik lang dun sa dati. Parang, kasi pag nag-chemical tayo, parang sinisira na natin yung mundo eh. Tayo nagkukos ng pollution, tapos nagrereklamo tayo. Kaya po, mas na-encourage po ako mag-natural farming. So yun po mga kabukid, samahan niyo pa po akong maglakbay sa mundo ng agriculture, sa natural farming, organic farming mga kabukid. Sana po suportahan niyo po itong unang vlog ko po. Hindi po akong ganun karunong magsalita. Pero sana po suportahan niyo ito, please. Like, share, subscribe mga kabukid. Notification bell. At yun lang po. Maraming salamat mga kabukid.